Hello mga beshies! Welcome ulit dito sa aking channel. At alam nyo ba, may nakita na naman ako na ads ng isang loan app na kung saan pwede tayong makahiram ng 5,000 hanggang 300,000 pesos. Merong loan terms na 90 days, 150 days, 120 days, at 180 days or halos nasa 6 months. 3 months to 6 months na loan terms. So, syempre, out of curiosity na naman, sinubukan ko or dinownload ko yung loan app na ito at sinubukan kong utangan. So, sa video na ito ay bubusisihin natin yung interest, yung processing fees, yung loan terms, at kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mautang, lalong-lalo kapag first time nga natin na manghiram. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, meron akong pag-good news kasi sa bawat video na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. Maaring magbigay ako ng 1,500, 200, or 100 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo regarding or related sa video na ito. At mamimili nga po ako ng ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways via YouTube comment picker. So, let's get back to the topic. And here nga, ang pag-uusapan nga natin ay itong Peso Flex na kung saan pwede nga daw tayong makahiram ng malaking amount or hanggang 300,000 pesos nga, diba? Yung pambungad ng loan app na ito. 300,000 pesos yung nakalagay sa kanilang odds. Pero pagkabukas ko ng app nila ay hanggang 85,000 pesos ang daw yung pwedeng mahiram dito. Dinownload ko nga at sinubukan kong utangan at same lang din sa ibang mga pautangan online, sa ibang mga loan app na maglalagay ulit tayo ng ating valid mobile number and then lalagay natin syempre yung OTP or one-time password. So, ganun lang din naman at sana talaga mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo pa i-download, diba? Para magkaroon kayo ng idea or baka kasi nakita nyo din yung ads ng loan app nito sa iba't ibang mga social media and para maiwasan yung tipong ida-download mo, uutangan mo, and sa dulo pala ng inyong loan application na hindi pala siya magandang utangan, di ba? Panoorin nyo muna yung buong video natin. So, medyo natagalan ako mga beshies dito sa verification code or pag-aantay ng one-time password or sa OTP. Medyo matagal ito mag-send. Halos mag-isang minuto na, wala pa rin dumarating na verification code. So, medyo nakakaloka lang. Tapos na yung isang minuto, wala pa rin ako natatanggap. So, ayan, ito na ngayon palang dumating, 446510. And then, ito na nga, from 300,000 pesos sa kanilang odds, naging 85,000 pesos yung pambungad nila. Nung nasa kalagitnaan ako ng aking loan application, naging 10,000 pesos lang daw. At para daw makahiram ako or makautang ako ng 10,000 pesos, mag-upload na naman tayo syempre ng valid government ID. Pag-upload ko ng aking ID, nakakaloko, nakuha nila agad yung mga infos ko, yung full name ko, yung ID number at yung date of birth. So, after mag-upload ng isang valid government ID, meron din itong tinatawag na facial verification. Tatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha, then i-follow yung instruction, and then next, yung email address, kailangan din doon natin maglagay, gender, loan purpose. So, ang inilagay ko dito ay business startup. Yung exact address, kailangan daw din natin mailagay dito. Pero ayun nga mga beshies, itong mga nakikita nyo na mga details ko dito ay hindi po talaga ito yung address ko or kung saan ako nakatira. So, ito mga beshies ay mga ano lang, sample lang na nilalagay ko para maipakita sa inyo. So, after ng mga beshies ay binabalikan ko naman tong app nila din. Talagang nilalagay ko nga yung exact infos ko para may possible or para magkaroon ng chance na ma-approvehan nga yung aking loan application. So, next agad-agad ay yung work information. Like nga ano yung name ng company, yung address, company mobile number, profession, or ilang taon ka nagtatrabaho sa iyong present na pinag-workan nga, and then salary, kailan ka ba sumasahod, at yung job type, full-time or part-time lang, salary type. Weekly, bi-weekly. Next, agad-agad dito tayo sa emergency contact or kung saan maglalagay tayo dito ng mga personal references. So, mag-ingat nga kayo mga beshies sa paglalagay dito ng mga personal references kasi based sa mga naging experience ko sa ibang mga loan app, na kapag due date or nag-post due yung loan application and then hindi ka pa nakakapagbayad ng utang mo, yung iba't ibang mga loan app, mini-message nila yung manilagay mo sa personal references. Kaya naman, hindi ko talaga kayo i-encourage na umutang sa ganitong mga loan app kung ayaw nyo na mapahiya, di ba?
Hindi ko naman sinasabi na yung loan app na to ha, pero based sa naging experience ko, nung due date ko na or nung nag-post due yung loan application ko, ang daming mo nagme-message or mini-message talaga nila yung personal references ko. Kaya talaga hindi ko nire-recommend ang pag-utang sa ganitong mga loan app. Kasi kung ano-anong mga ginagawa ng mga collector. Yun nga mga beshes, nakakaloka kasi diba, ang nakalagay sa ads nito ay pwede akong makahiram ng 300,000 pesos. Pero nung binuksan ko yung app, naging 85,000 pesos lang daw yung pwede kong mahiram. At nung nasa kalagitnaan ako ng aking pag-apply, naging 10,000 pesos naman daw yung pwede ko lang mahiram. At dito sa dulo ng aking loan application, from 300,000 pesos, naging 2,000 pesos lang pala. From 85,000 pesos, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede ko daw utangin. At ang nakakaloka pa mga beshes, yung mahabang loan terms na sinasabi ng loan app na ito ay hindi totoo kasi 7 days lang pala. Okay? So, 2,000 pesos yung naaprubahan. Merong loan terms na 7 days. Interest rate, 0.5% per day. So, kung isipin kasi natin, 0.5% per day yung interest. Pero, hindi ito mababa. Hindi porket 0.5 mababa kasi per day. Kung 7 days yung long term, so 0.5 times 7 days, di ba malaki pa rin yung magiging interest niya. At disbursal amount or yung matatanggap ko daw na amount ay 1,200. Same lang din sa mga naunang nagawan ko ng aking honest review na 2,000 pesos nga lang yung pwedeng mahiram. I mean, napakababa nga lang kasi 2,000 pesos lang. Hindi pa matatanggap ng buo dahil marami yung mga ikakaltas na iba't ibang mga charges. So dito mga beshes, 2,000 pesos yung naaprubahan na loan. Bali, meron itong ikakaltas na processing fee na 667. Merong total interest fee na 13 pesos. Risk control service fee na 120 pesos. So, bali, ang matatanggap lang doon sa 2,000 pesos ay 1,200 pesos lang. Di ba akalain mo yun? Ang baba nga lang nung naaprubahan na 2,000 pesos lang. Tapos, ang dami pa yung iba't ibang mga ikakaltas. Kaya, doon sa 2,000 pesos, 1,200 pesos lang yung matatanggap. And then, doon sa due date or within 6 to 7 days, kailangan makapagbayad ng buong 2,000 pesos kahit hindi natanggap ng buo. Kaya isang loan app na naman ng mga beshes na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi nga napakababa yung loan amount na nakalagay dito. Napaka short term lang, 6 to 7 days lang. And then napakarami itong iba't ibang mga charges like may processing fee na 667 or 667, total interest na 13 pesos, risk control service fee na 120 pesos, kaya nga ang matatanggap ko lang ay 1,200 pesos. Kaya hindi ko to nire-recommend sa inyo. And kung mapapansin nyo pa dito mga beshies, ang due date nga ay sa April 15 agad-agad. So bali nag-try ako na umutang ng April 9, agad-agad magbabayad daw ako sa April 15. Okay, so isang loan app na hindi magandang utangan. Napakadami yung mga charges niya, short term lang. Pero syempre, kagaya ng mga lagi akong sinasabi na option nyo pa rin talaga yan mga beshies kung uutangan nyo pa rin ba yung isang loan app or hindi. So, ano sa tingin nyo? Okay ba utangan itong loan app na ito or hindi? Sana i-comment nyo kung ano yung mga kuro-kuro nyo regarding sa pautangan na ito. At kung meron kayong naging experience, it's either na-aprobahan yung loan application nyo or na-declined or meron kayong naging karanasan sa kanilang collector, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang subukan na utangan yung loan app na ito. Pero kung ako talaga yung tatanungin yung mga beshes, hindi ko ito nire-recommend. As much as possible, ay huwag tayong utang ng utang sa iba't ibang mga loan app kung ayaw mong mas malubog sa utang at kung ayaw mo ng grabing stress talaga ang iyong ma-experience. And kung meron din naman tayong ibang mga option na pwedeng mautangan like yung mga kapamilya nyo, yung mga kaibigan mo or katrabaho mo, doon ka na lang manghiram kaysa sa mga ganitong loan app na napakalaki yung mga charges niya. Kasi naging experience ko sa ibang mga loan app na nautangan ko before, kapag due date mo or nag-pass due yung loan application mo, asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages and calls galing sa collector ng loan app na utangan mo. Though hindi ko na nga sinasabi na itong loan app na ito or itong Peso Flex, yung ganun mga
kasing kolektor na gano'n na namamahiya or nahaharas. Pero kasi karaniwan, kapag mataas talaga yung mga charges, ganun pa talaga yung way nila sa paniningil. Kaya nga hindi ko ni-recommend yung loan app na ito. Pero yun nga, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung i-download nyo ba itong PesoFlex or hindi. So, sana hindi talaga, di ba? So, yan lang mga beshies. Ano sa tingin nyo? Maganda nga ba utangan tong PesoFlex or hindi? Ayan. So, sana makatulong nga yung video na ito para makapag-decide kayo. Okay? So, yan lang. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!